Hello guys, good morning po no. Press ko lang po sa inyo yung aking binhi na ampalaya no, mga idol no. Yan po. Malambot na po siya mga idol. Bukas po, yelo na to. Atin po makukuha na po yung ating buto na gagawin binhi mga idol. Dalawa po yan sa mga idol. Yan po isa pa. Akin po pinahamugan po ng gabi para sa umaga po maarawan ng konti at mahamugan para maganda po yung pagkakahinog ng ating ampalaya mga idol. So bali nakababunga tayo ng ampalaya mga idol no. 13 piraso pa mga idol no. So bali yung unang pabunga natin ay naka 46 tayo. Kasama itong binhi no. 46 plus 13. 46 plus 13. So bali naka 59 na po tayo, nakapabunga tayo ng ampalaya mga idol no sa 40 days. Sa 5 puno po mga idol no. Yun lang po mga idol ang update ko sa inyo no. Ang pagpapabunga po ng ampalaya ay nasa atin po mga kamay ang pagpaparami mga idol. Ito po yung talim kong sili mga idol no. Yan po, nakakapitas tayo ng sili mga idol oh. Pinipili ko lang po yung gurang para ating maisama sa pagluluto mga idol. Yan po oh. Ika nga po mga idol, kahit nasa sako ng simento ay mabubuhay lang po yung sili natin tayo mga idol. Yan po mga idol oh. Yeah, libre na po tayo mga idol. Sa tindahan po kung magkano po isan to, 3-5 piso mga idol ang piraso po ng sili sa taliba pa. 3-5 po mga idol. So bali may presyo po mga sili sa merkado no. Buti na lang meron tayong na sili sa ating looban no. Ang ating mga tabong naman hindi naman nagbunga na maayos, pa ilan lang. Ayan po mga idol oh. Kunin na natin. Ito rin po yung tanim ko na sitaw mga idol no. Ayan po ang ating pong napitas na sitaw mga idol. So bali po ang ating pong sitaw mga idol ay pumangit po sa sobrang pagkakaulan-ulan no. Sige ulan nung panahon pa ng bagyong Inday. Ang ating pong sitaw mga idol ay nagkadupo o pumangit po yung mga dahon at naantala po yung kanilang pagbubunga mga idol sa sobrang ulan, sobrang pang tubig na nakukuha nila sa lupa. Ang ating pong sitaw ay pumangit po yung pamumunga mga idol. Ayan po. So bali po ang mangyayari na mga idol, natin pong bubunutin na no para makapagkain tayo ng panibago mga idol. Tampo natin ng ampalaya mga idol no, dahil po ang ampalaya po ay gustong po yan ng tag-ulan mga idol at matubig na panahon. Hindi po gaya ng sa amin, talim ko dyan 30 puno na sitaw ay tigang hitik po sa bunga mga idol. So bali ngayon ang aking napipitas po mga idol oh. Unti-unti lang, parang panluto lang po mga idol, sapat lang sa panluto sa isang araw at kinabukasan wala, maghihintay naman tayo ng paglaki ng sitaw na lalaki. Kaya ang pagkatanim po ng sitaw mga idol ay tiyempo-tiyempo po talaga. Hindi po sabihin nyo na maganda ang binhi, maganda ang pag-aalaga, maganda ang kalidad ng lupa. Hindi po totoo yung mga idol. Ang sitaw po ay nakadepende po yan sa panahon na natabuan nyo o natsempohan nyo ang pagkatanim nyo ay magandang panahon mga idol. Ika nga po ay mga idol, ang pagkatanim po ng halamang gulay para din pong sugal yan, manalo at patalo, pamumunga marami at pamumunga ng hindi marami mga idol. Ganun po yung kasimple mga idol. Ang pagkatanim po ng halamang gulay ay hindi po na aayon sa ating mga kamay at naayon sa ating pagandang pag-aalaga. Yung pong panahon po ng klima na angkop sa kanila mga idol. Ganun po yun. So bali ang mga ngayon mga idol ay yung pong mga sito na yan aking pong linisin at i-compost natin sa organic compost natin no. Magtatanim tayo ng panibago na tanim na ampalaya. Ampalaya po tatanim ko dyan mga idol. Yung pong susubukan pong ampalaya tanim ko dyan sa bakod niyan. Kasi po yung ating pong ampalaya ay paubos na no, palipas na. Sa bali ginagamitan ko lang po ng organic compost na makapagpainam at mapaparami ng bunga sa kanilang mga idol. Tulad po nito mga idol oh. Ang aking pong organic na rotten fruits mga idol. Ayan po oh. Inaamag niya sila mga idol. Yan po ginagamit ko pang bibinyag at pagdidilig at pag-i-spray po sa mga dahon po para po ang mga tanim nating gulay ay dumami po yung bulaklak at bunga. Yun lang po mga idol.
Apres ko na rin po sa inyo mga idol ang aking lemongrass no, dahil po ang lemongrass po pag nakaladlad po sa lupa po yung mga dahon niya ay madali pong matuyo po yung dahon mga idol, kaya ang ginagawa ko binabalumbong ko muna bago po noon mga idol no. Binubukos ko po siya para yung po mga dahon ng lemongrass ay hindi po magsahid sa lupa at hindi po matuyo ng maaga mga idol. Dahil po ang lemongrass pag po nakabuyang-yang at nakaladlad o sapaw sa lupa, ang lemongrass po ng dahon po madali pong magtuyo ang mga dahon mga idol. Ganyan po ang ginagawa ko naman mga idol. Ganyan po, ayan po. Ganoon din po sa mga lemongrass ko sa ibang bahay namin mga idol. Ganyan din po ginagawa ko. Binubukos ko po yung mga katawan nila ng dahon din nila para maganda pong tingnan at malinis. Ganyan po ang ginagawa ko mga idol. Pag ang tanlad po marami ng dahon, akin pong binubukos para po yung mga dahon nila hindi po nakabuyang-yang sa lupa. Ang tanlad po kailangan natin na bugkusin para hindi po siya nakasayad sa lupa at madumihan mga idol. Ganyan lang po. At sinabayan din po natin pamintas ng okra mga idol. Yan po. Ika nga mga idol, pag sa probinsya meron tayong tayo na okra, libre na po tayo sa pangulam araw-araw. At pag gumanda po ang panahon mga idol, tayo po magluluto po tayo ng gabing laing mga idol. Yan po ang original na gabi na ginagawa kong laing mga idol. Pag tag-ulan, nililipat ko po sa magandang taniman para magdami sila. Yan po sa lupa. Yan po mga gabing laing mga idol. Yan po yung galaman. Nalapad ng dahon na mga idol. Ika nga po mga idol, pag tayo sa probinsya po masipag tayo magtanim ng gulay. Sa dati pong panahon mga idol, wala po tayong problema po sa ating luluto at meron tayong pagkain ng ating pamilya mga idol. Yun lang po, God bless po sa lahat. Ingat lagi mga idol sa mga naroon. Buhay probinsya po.